Sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano. Mali ang ginawa. Ito ang paniniwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng nangyaring pag-aresto sa kanya noong March 11 pagdating galing Hong Kong. Nauna nang ipinaliwanag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinaliwanag ni VP Sara na alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Dapat ay dinala muna ang former president sa local court matapos itong arestuhin, at ito aniya ang paulit-ulit na ipinupunto ni FPRRD bago siya isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, the Netherlands. Ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basehan yung kaso. Nananatili naman ang paninindigan ng gobyerno na may basehan sa batas at nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng mga ito, ipinauubaya na ni VP Duterte ang investigasyon sa ICC at ito na aniya ang magsasabi kung ang mga isinampang kaso laban sa dating Pangulo ay may katotohanan. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Samantala sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa darating na March 28, nagpaabot ito ng kondisyon sa kanyang mga anak na planong bumisita sa kanya sa loob ng detention facility. Sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Dagdag pa ni VP Sara na kahit nasa The Hague si FPRRD ay iniisip pa rin nito ang kanyang mga anak na kailangang magtrabaho at mag-aral. Sa ngayon ay nasa maayos pa rin kalagayan ang kanyang ama sa loob ng detention center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.